Magandang gabi sa inyo mga katambay at syempre welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga nakakatindig balahibong kwento. At ngayong gabi, meron tayong kwentong ipinadala ng ating sender na si Rogelio. Maraming salamat sa Rogelio sa pagbabahagi ng nakakatakot mong karanasan. Ang kwento ay pinamagatang Ang Haunted Sewing Machine. Ang kwento ng mananahi. Si Elena ay isang simpleng mananahi sa isang maliit na bayan. Tahimik lang ang kanyang buhay, umagay nag-aayos ng mga tahi, gabi nagbuburda habang nakikinig sa tunog ng kuliglig sa labas ng bintana. Ang bahay na tinitirhan niya ay isang luma ngunit matibay na bahay na kahoy na minana pa mula sa kanyang lola. Pero sa bawat tahimik na gabi, may kakaiba siyang napapansin. Tuwing hating gabi, kapag nakaupo siya sa makinang panahi, bigla niyang nararamdaman na may nakamasid. Sa unay akala niya'y imahinasyon lamang, ngunit nang lumingon siya sa bintana isang gabi, nandoon ang isang matandang lalaki. Maputla ang balat, hukot ang likod, at tila nakatitig lamang ng walang imik. Napaatras siya, nahulog ang gunting na hawak. Nang lumapit siya para silipin, biglang wala na ang matanda. Ngunit nang sumunod na gabi, muli niya itong nakita. Nandoon ulit sa parehong pwesto, nakatitig, hindi kumikilos, parang estatwa na nagbabantay. Kinabukasan, tinanong ni Elena ang kapitbahay tungkol sa matanda. Doon niya nalaman ang nakakatakot na sikreto. Noong araw, bulong ng kapitbahay na parang takot ding ikwento, may nakatira sa bahay na yan, isang matandang lalaki. Hindi siya umalis ng bahay kahit kailan. Pero isang gabi, may mga dumating na hindi kilalang tao. Pinasok ang bahay at doon siya pinatay. Hindi na natagpuan ang kanyang katawan. Sabi ng iba, nakabaon daw siya sa ilalim ng sahig. Nanlamig si Elena. Ang mismong bahay na minana niya, naging libingan pala ng isang nilalang na ngayon ay nagbabalik gabi-gabi. Kinagabihan, nagkulong siya sa kwarto. Pero 12:00, naroon ulit ang presensya. Hindi na sa labas ng bintana, kundi sa loob ng bahay. Narinig niya ang pagkaluskos sa sala. Mabibigat na yabag na tila tumatama sa sahig na kahoy. Lumapit siya, nanginginig, at nakita ang anino ng matandang lalaki. Dahan-dahan itong naglakad, papalapit sa makinang panahi. Bumigat ang hangin, tila lumamig ang buong paligid. Ang ilaw ng lamparay kumikindat-kindat. At doon niya narinig ang paos na tinig. Bakit? Nandito ka? Napaatras si Elena, nanginginig. Ako ang nakatira rito ngayon, sagot niya. Ngunit ang matanday tumigil, tumitig sa makinang panahi at muling nagsalita. Ibalik, ang akin? Kinagabihan, pinilit ni Elena na huwag matulog. Ngunit dala ng pagod, nakatulog siya sa harap ng makina. Doon niya napanaginipan ang matanda, nakahandusay sa sahig ng bahay, duguan, at paulit-ulit na sumisigaw. Ibalik ang akin! Pagkagising niya, nagulat siya sa nakita. Ang sahig sa tabi ng makinang panahi, may bahid ng dugo. Ngunit nang silipin niya, wala na. Para bang nilalaro lang ang kanyang isip. Hindi siya nakatiis. Gabi-gabi naroon ang matanda at gabi-gabi inuukil-kil siya ng takot. Kaya isang araw, nagpasya siyang hukayin ang ilalim ng sahig. Nang mabunot ang ilang kahoy, bumungad ang isang lumang baul. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan ito at sa loob, hindi buto ang laman, kundi isang lumang makinang panahi, luma at kalawangin. May bahid ng pinatuyong dugo sa gilid. Kasabay noon, biglang lumamig ang hangin. At sa kanyang likod, naroon na naman ang matanda. Ngunit ngayon, mas malinaw. Ang kanyang mga matay mapupula, puno ng puot. Iyan ang akin, ibalik mo, o ikaw ang susunod. Kinabukasan, nagpasya si Elena na itapon ang makinang iyon. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang ilabas, tila bigat ng bigat ang makina. At nang siya'y tumalikod, ang makinang dati kalawangin ay biglang bago, makinang at tila sariwa mula sa dugo. At ang presensya ng matanda
lalong lumalapit, gabi-gabi. Hanggang isang gabi nakita siya ng kapitbahay sa bintana nakatitig, walang imik, tulad ng matanda noon. At dito muna nagtatapos ang ating kwento. Ngunit tanong, sino na ba talaga ang naninirahan sa bahay na iyon? Ang mananahi ba o ang kaluluwa ng matanda? At ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Sana'y na-enjoy ninyo ang kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. At kung meron ka ring kwentong katatakutan, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat kay Rogelio sa pagbabahagi ng istorya. Hanggang sa susunod na kwento, mga katambay.